So dito mga anak, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyo. Alright. Sa Matthew, ang theme po natin for this month is about the Bible, the importance of the Scriptures. Yung hawak ko po ngayon. Yung hawak ko po ngayon, literal to, right? Pero the power, the spirit na tumataloy sa kapangyarihan ng salita na ito, yun ang hindi natin kayang lubos sukatin, ang kapangyarihan na magagawa nito. At dahil dun sa Biblia na ito, ay nag-apply po ako ng Chinese visa the other week. Bukas po yung flight ko papuntang China. And then I will come back Sunday. Isa sa mga naging dahilan kaya muntik ako hindi makakuha ng visa ay yung Bible. Can you just imagine that? Bakit? Nakita nila na ako ay pastor. Namin ko naman na pastor ako. Na ako ay may masteral sa divinity, sa pagpapastor. Pagkatapos, nung nakita nila yun, kinabahan na ata sila. Pagkatapos, sabi nila, hindi ka namin bibigyan ng visa. Pagkatapos ay si Ate Medyo nandoon. At pagkatapos ay may isa pa hindi silang hinanap sa akin yung NBI. Alam niyo, pinagawa nilang sulat sa akin. Sabi nila, gumawa ka ng sulat na nangangako ka na kahit sa anong paraan hindi ka gagawa ng religious activity sa China. Wow! Na kahit anong paraan, kahit Bible study, prayer, wala po akong magawa, hindi mangako. Pero naiintindihan naman ng Diyos yun. Pagka nandun na ako, kasi may mga pinagpastoran po ako sa Amerika na Chinese na nasa Beijing. Pagka nandun na tayo, syempre, hindi naman natin pwedeng talikuran kung ano yung mas mataas na batas. Ulitin ko po yun, may batas ang China, pero mayroong mas mataas na batas. Yun ay ang batas ng Diyos. Kung kinakailangan at pagdating doon, ibahagi ang salita ng Diyos, guruin nyo, mga pinagpastoran ko po yung iba ron sa China. At meron po akong mga alam na sinabi naman nila sa akin, na nahuli na Filipino sa China at mga nakulong or kaya naman pinadeport. Ngayon, pagka nakita nyo ako rito ng mas maaga kaysa linggo at nakatin ako ng kasal nila Chardon, napadeport na po ako noon. Sama ka ito, mission ng ano nito eh. Mission ng concentration ng field ng study mo, right? So, basta tandaan nyo lang po, merong batas, pero merong mas mataas na batas, yun ay yung batas ng Diyos. At ipanalangin nyo lang po ako, syempre marami na rin pong marami rin po tayong gagawin doon. And then, please pray for me for my safety pagdating po sa China po. Ushers, please. Walang po tayo ng space. Yan, ang sinasabi nga natin. Kailangan natin ng silya. If you have your Bibles with you, pakibukas po sa Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Chapter 4 po ng Matthew, isang palasak, isang sikat na kapitulo sa Biblia. Chapter 4, verse 1 hanggang 11. Pakisundan niyo na lamang po ako sa inyong mga Biblia. The temptation of Jesus. Then Jesus was led by the Spirit in the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Nagutom siya. 40 days and 40 nights. Yun po, hindi ko kaya yun. Nakapag-fast na po ako ng 3 days, pero yung 40 nights, physically, inaamin ko hindi ko kaya. Pero kung tatawagin ng Lord talaga mag-fast ng 40 days, bakit hindi? Siguro nanginginig na ako nun. Ang pinakamahirap po sa fasting, yung una, pangalawang araw ng fasting. Grabe. Talagang yung parang kinakain ng intestine mo yung kapwa at yung intestine. Alam niyo po, mahirap po talaga. Pero sila Pastor Rolly, 5 days po yan. 5 days na fasting. Tapos sunod ay nag-feasting.
after ng fasting. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, watch, be careful with this. "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sabi niya, hindi lamang sa salita or hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. But mark the words or the phrase, "it is written." Nasusulat. Verse 5, "Then the devil took him to the whole city and had him stand on the highest point of the temple. 'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down, for it is written.'" Ginamit yung salita na namang nasusulat. Pero sa pagkakataong ito, si Satanas ang gumamit. Hindi na si Jesus. Ginagamit mo, "it is written." Gagamit din ako, "it is written. He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "And all this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Ibibigay ko sa iyo lahat yan, nakikita mo, kung luluhod ka lang, sabi ni Satanas, "at sasambahin mo ako." And Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left. Iniwanan po siya. And angels came and attended him. Shall we pray? Dear Heavenly Father, we thank you so much again for this opportunity that we are able to gather together, not for our sake, but for your sake, O God. Hindi po para sa amin kaya kami nag-gather. We are not the center of this gathering, O God, but you are the center of this gathering, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang may taas, kami ang may baba sa umagang ito. Kayo ang maluwalhati, kami ang may baba, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang po. Makilala namin kayo ng lubusan. Katulad ng panalangin, Panginoon, na kasultado. Kami po dapat ay mabuhay na sa inyo at hindi na ang aming mga sarili. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. So ang theme po natin for this month is about the Bible, the importance of the Scripture. Bakit ba mahalaga? Whenever we gather, we always have the Word na pinag-aaralan po natin. Bakit pagka may Bible study, bakit natin kailangan ng Bible? Ang unang topic po na talaga po para sa akin, yung analogies of the Scriptures or analogies of the Bible. Yung mga inahalin tulad, yung mga biblical analogies na inahalin tulad ang salita ng Diyos. Halimbawa, pagka meron kang irog, di po ba? Inahalimbawa mo siya, kung baga ikaw ay, ano ba yun? Ikaw ay tala, di ba? Sinasabi natin ngayon, di ba? Para kang tala. Kasi nagbibigay ka ng halintulad. Gusto mo, kaya ka nagbibigay ng paghahalintulad. Gusto mo pang mabigyan ng diin kung ano talaga yung katangian ng tao na yon. Diba? Kung baga sa tala, ikaw ay ano yun? Nakalimutan ko na yung tula na yun. Ano mo ba yun? Yung tala, ikaw ay basta yun ang amo yun. Hindi ko na humaalala. But anyways, the Scripture also itself, kung titingnan po ninyo yung mga talata, meron din po siyang mga analogies na ginamit po ang Scripture. Kung bakit po, para maintindihan po natin, ano pa ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kung ihahalin tulad nyo ang inyong sarili, saan nyo po ihahalin tulad? Kung meron kayong hayop o bagay na pa pwede nyo ihalin tulad ng inyong sarili, sa inyo ihalin ko. Leon! Ako po, meron akong isang gusto kong ugali na matanggal po sa akin. Alam po kung ano yun? Nung natira po kasi ako sa States ng 4 years, napakahalaga ng pagpapahalaga sa karapatan ng lahat. Ganun po kasi ron eh. Yung karapatan ko, karapatan nating lahat, pantay-pantay.
Kaya dito, nung nagdadrive ako, lalo na sa pagdadrive ko po, hirap na hirap po ako. Halimbawa yung driver ng jeepney, nasa harap ko, gusto niyang magsakay. Okay? May karapatan siya magsakay, tama? Ako naman na nasa likod niya, may karapatan akong dumaan. Tama? Ang gagawin ng jeepney driver, magsasakay siya pero nakabalagbag, hindi tuloy ako makadaan. Yung karapatan niya, sinagkaan yung karapatan ko. Pero sa batas, bawal yun. Yung katapusan, ang limitasyon ng karapatan mo, ay yung sinasaggaan mo na yung karapatan ng iba. Tama po ba? Doon ako madalas nagagalit, Lord, tanggalin niyo po ito. Kasi madalas po mapaaway ako. Ilang beses na kami magkasama ni Pastor Oli na ayoko ng ganun. Minsan nga ako, nagpunta kami sa Enchanted. Enchanted, field trip no? Field trip ng mga college, nasa Enchanted kami. Nakapila po kami gano'n. Haba ng pila, 2 pila po kami. At yung mga estudyante ko, nasa likod. Siyempre ako mangunguna ro, parang bata no? Dahil pa yung elementary. Pero nandun po ako sa harap nila para akong susundan nila. And we were online, like 2 linya. At pagkatapos may mga marshals sa likod, sumikit pumunta ron sa harapan, layo na po, sumingit po sila. At pagkatapos ay nandun mga nakaradyo. At pagkatapos parang siyempre ang galing nila, marshals. Ang nangyari yung mga nasa likod, pinagsusundan ulit sila, gumawa sila ng isa pang linya. Yun siyempre yung isip ng karapatan mo, paano yung karapatan namin? Kanina pa kami narito, napakainit dito. Yung ugali na naman, yung lumang pagkatao, nabuhay. Kahit mga naka-marshal, pinuntahan ko po. Kasi yung karapatan ko, syempre, alam mo yun, masyado ka nag-i-impose ng karapatan mo. Hindi na po dapat talaga So, nandun po ako, sabi ko, mga kakabsat, hindi po tama yung ginawa ninyo sapagkat nakalinya po kami. Kanina pa kami, 30 minutes na kami nakatayo dito, nakakaaraw. Kayo po ba'y kasama sa Enchanted? Staff po ba kayo? Hindi naman daw. At alam niyo po, hanggang dumating doon sa yugto na nagaling sila sa akin. Galit po talaga. Sabi ko, sinasabi ko lang kung ano yung hindi tama. Pero dahil doon sa pag-impose ng karapatan, sabi ko, Lord, tanggalin mo na nga ito. Nasa Pilipinas ako Naintindihan niyo po ba yung sabihin? Meron pa po bang binabagong Lord sa inyo? Ako, ganun po ako. Sabi ko, Lord, please, help me. Help me, tanggalin po itong ugali na ito sa akin. Hindi ko alam kung tama o mali Nagiging mali siguro pagka napapaaway ako. Hindi naman ako napapaaway, nasuntukan. Pero yung, kahit magpaliwanag ka, siguro dahil mga naka-marshals, CEU marshals, by the way. Yung mga graduate ng CEU. Yung mga graduate kasi ng CEU. Sabi tuloy ng mga kasama ko, kung ba CEU sila? Gano'n, tayo BPC. BPC. Mga tagpulakan lang pala Joke lang. Sinabi ko doon doon sa security. Sabi ko sa kanila, hindi tama yung ginawa nila. You should have reprimanded those people. But anyways, what is the word like? So sa akin siguro, isa sa mga, ano ba yung mga hayop na nati-trigger agad? Ay, hindi ako makahiya Ang makahiya, pag ginanon mo, di ba? Tumitik ko. Pero mga taong ganon, pagka meron taong ganon tumitik ko. Pagkat ako, hindi Pagka yung karapatan ko nasagkaan, lalo akong Lord, naintindihan niyo po, kaya ako po sinasabi ito para maayos po ako, di ba? We are in community. Ibig sabihin, gusto ko, i-check niyo po ako pagka mali po ako, alright? Hindi po ako Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Okay? Parang masama ho tingin niyo sa akin, Tanungin niyo po sa mga estudyante ko. Yan. Sila nakakita kung paano ako iniiwanan ko sila pagkagalito. So what is the Bible like? Ano siya? Ano yung mga analogies ng Scripture? Sa Jeremiah chapter 29 or 23 verse 29, ang sabi po ron, kung meron po kayong mga Bible sa inyo, Jeremiah 29 verse 23, saan siya ihalintulad? It is interesting, ang sabi po rito, is not my word like fire? Hindi ba ang salita ko ay katulad ng apoy, declares the Lord, and like a hammer? Hindi ba ito katulad ng martilyo that breaks a rock in pieces? Bakit fire?
Sa context po ng Jeremiah chapter 29, yung lying prophets na tinatawag, mga nagsisinungaling, yung mga prophets, ano yung ginagawa nila? Sabi ng Lord, ibigay nyo sa akin ang gamit ninyo. Ang sabi ng Lord ay, ako raw ay sambahin ninyo. Ang sabi ng Lord, ito raw gawin nyo. Pero sabi ng Panginoon, sandali, hindi ko naman sinasabi yan ba? Sinasabi nyo sinabi ko. Lying prophets. Kaya mag-ingat po kayo. Marami pong prophets po ngayon. Gagamitin ang pangalan ng Diyos. Sabi sa akin ng Lord, di ba? Ibigay mo raw sa church lahat ng pera mo. Pero yung pastor, hindi nagtatay. Di ba? Pero yung pastor, ayaw magkaloob. Hindi mo pwede yun. Sabi ng Lord, nag-devotion ako kagabi. Ikaw raw ang mapapangasawa ko. Wow! Ang ganda pakinggan, ano? Sana tanungin mo, sinong Lord? Di ba? Sinong Lord yung nagsabi? Huwag kayo agad-agad, kakagat. Doon sa mga sinabi ng Lord, kahit na po, listen up, kahit na minsan may bumubulong sa inyo, but listen up, you have to make sure that the word is actually coming from the Lord. So ano nangyari doon sa istorya? Dahil tumigas ang puso ng mga prophets na ito, mga pansarili na lang ang iniisip nila, ang sabi ng Lord, is not my word like fire? Yung word ninyo walang kapangyarihan. Ang sabi ng Lord, pero yung word ko is like fire. Ano ba ginagawa ng apoy? It consumes. Diba yung mga hilaw, lulutuin ito, matigas, mapapalambot nito. That is fire. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin naman ng rock or ng hammer? Ang hammer, pinaliwanag naman doon, hindi mo na kailangan maging theologian para maintindihan mo, yung hammer daw breaks a rock into pieces. Kumuha ka halimbawa, pumunta ka sa mountain, halimbawa mountain isang napakalaki, nakakita ka ng bato doon, unti-untiin mo yun. Unti-untiin mo. Time will come, mapapansin mo yung rock will break into pieces hanggang maliit. Meron tuloy isang analogy dyan. Meron na isang mama, pinapatibag sa kanya yung isang malaking pader. Sinimulan niya raw sa gitna. Hammer ang ginamit niya, pero malaking hammer. Palo siya ng ganyan. Parang ayaw matibag kasi sobrang, yung marble ang gamit niya. Sobrang hirap. Pero hindi rin tumigil. At dumating pa rin sa yugto na bumagsak yung pader. Listen up, people. Pagka meron pong matigas na puso, the Word of God softened their lives. The hearts of the people. Yung mga matitigas na puso, kayang baguhin ng Panginoon. Kaya huwag tayong matatakot na ipanalangin patuloy yung mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Because the Word of God is like fire. But listen up. Sa Bible po, you have to understand this, that this is the written Word. Ito yung written Word, right? Pinakasulat. But there is a living Word. Merong living word. Sino yung living word? Ang sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagkatapos tumalo ka sa verse 14, and the Word became flesh. Yung salita raw na buhay, nagkatawang tao. Ano ibig sabihin po nun? Yung salita naging buhay para sa iyo si Kristo. Kaya pagka nagpe-pray tayo, pag sinasambit natin sa anak natin, in Jesus' name, mawawala ang sakit mo. In Jesus' name, ipoprovide ng Lord. That is the living word. You are imposing the power of God sa anak mo. You are imposing the power of God sa mga problema mo sa buhay. And some of you are here struggling. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa mga struggles ng buhay mo, sa mga temptations ng buhay mo, because the power of God is fire and hammer. Kahit ang laki ng problema natin, kayang-kaya natin sa kapangyarihan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. So huwag po kayong matatakot na gamitin. In Jesus' name, I claim that. In Jesus' name, I claim my wife or my husband na mabuborn again siya. Huwag yung laging negative. Naku, wala nang pag-asa yan. Ikaw na mismo ang tumuldok. Hello? Hindi na mababago yan. Hindi na mababago ang ugali ng anak ko. Ikaw nang tumuldok eh. Wala kang pananampalataya. Pero pag sinabi mo sa pangalan ni Jesus, I claim the soul of my husband. I claim the soul of my son, my daughter. I claim the soul of my in-laws. There's power. There's fire. Tandaan niyo po, mangyayari muna yan sa spiritual realm.
and then mangyayari at magaganap sa physical realm. Pangalawa, Psalm chapter 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So pangalawang analogy, hindi lang hammer, hindi lang po siya fire, siya rin po ay lamp and light. Pagka po lamp and light, maliwanag naman doon, lamp unto my feet. So ibig sabihin, yung analogy, naglalakad ka. Tama? Wala hong Kristiyano, listen up, wala hong Kristiyano na nanatili lang sa lugar niya. Pagka ho sinabing naglalakad, ikaw isang Kristiyano, tinanggap mo si Jesus, kailangan isa kang Kristiyano na lumalago. Are you following me? Hindi mo pwedeng pag tinanggap mo si Jesus, huminto ka na. You have to get the scriptures, you have to read the Bible, you have to go to church para makipag-worship kasama ng mga anak ng Diyos. Kailangan mong lumakad. Hindi mo pwedeng huminto ka now. Sa paglalakad natin, whether you like it or not, ang mundo po na ito ay punong-puno, bat ng kasalanan, ng kasamaan, na kailangan mo ng liwanag ng Diyos. Na pagka hindi ka talaga nanangan sa salita ng Diyos, pag ang pinakinggan mo yung bulong ni Satanas, pag ang pinakinggan mo yung mga gawa ng kaaway sa paligid natin, hindi ka na aandar. Ano ibig sabihin? Naku, nakakatakot doon, madilim. Kaya ka nga may liwanag. Ayoko rin sa problema na yon. Madilim. Ayoko mag-involve sa church. Kasi baka mamaya, pag nag-involve ako, pumiyok ako. Kasi ayoko mag-involve sa church. Kasi baka mamaya makita nila yung kapangitan ko. Mga magulang kapatid, lahat naman tayo may batbat dito ng kasalanan. Sa biyaya lang tayo ng Diyos, nakakatayo. Magpagamit tayo sa Panginoon, may liwanag ka. Gamitin natin yung liwanag na yun. Pero itong magandang analogy, the more na mas malaki yung liwanag mo, the more na mas maganda. Meaning, dapat lalo natin pinupuno ng salita ng Diyos ang ating mga sarili. Ano ibig sabihin? We have to read the scriptures every day. Amen po ba ron? Thirdly, ito masarap. Sino mahilig ko kumain dito? Ako, mahilig ko kumain. Parang ayaw magtaas ng kamay. Bro, pagka Sabado, 5 beses po kami nagmi-meal dito sa church. Kaya ho mula Lunes hanggang Friday, hindi ho kami kumakain. To be honest, pagkadating ko ng bahay ng Sabado after church office, hindi na po ako kumakain. So full. Kahapon po ay nag-reunion kami. 20 years na pala kami sa GIL, yung mga pioneers. Anong batch ka ba, bro? 2000, nakalimutan mo na. 2007. Kami po ang pinakauna, 1988 po. Huwag nyo na lang po sasabihin to. 1988, gumraduate na po ako ng elementary. Elementary ha, hindi nyo elementary. Grabe, no, 1988. Kayo, anong batch kayo sa dyan eh? 2000? 2002? High school ka noon. Pangalawang course ko na yun. Gumraduate ako sa GIL. 2000. Ganun ako katanda. Can you just imagine that? Daming pagkain. So, tuwan-tuwa po kami. So, ang sabi po rito sa Matthew chapter 4 verse 4, man does not live on bread alone or by bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Ibig sabihin, spiritually, kailangan mong kumain. Spiritually, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Huwag po nating sabihin na tinatamad tayo, nakakapagod. Dapat po unang nilalagay natin sa isip po natin, I cannot live without the Word of God. Dapat yun ang sinasabi natin. Pagka sinabi ho natin, nakarinig na po ba kayo ng merong nagda-diet na ganito ang sinabi niya, basta huwag kang kumain ng kanin. Okay yun. Yung protein diet, lalo na. Pagka sinabing protein diet, all meat, halimbawa, vegetarian, all veggies, vegan. Ano ibig sabihin ng vegan? Ilocos, hindi ho. Ang vegan, kahit mga leather ng mga balat ng hayop, hindi sila gumagamit. Okay? So, vegetarian, hindi sila kumakain ng hayop, pero gumagamit sila ng leather. Pero yung extreme, yung vegan, hindi na sila kumakain ng hayop, hindi pa sila kumakain o gumagamit ng mga balat ng hayop. Yun ang tawag sa kanila.
So, pagkatapos, sabi nila, sino hindi kumakain ng kanin? Si Pastor John, hindi siya kumakain ng kanin na. Gano'n na katagal? 2 months. Nakita niyo naman. Totoo naman, pumayat po siya. Kahit ang pinakamasarap pong pagkain niya, pagka wala akong kanin, tuyo. Yung pritong tuyo, pinagmamalaki niya sa amin. Kung paano niya kinakain yung pritong tuyo, pinapalaman natin sa tinapay. So, pinalaman sa tinapay yung tuyuin. Pero pagka meron ko, ang tanong mo sa akin, kasi kumakain ako kahapon, daming pagkain, at pagkatapos, kumuha ako ng mga lechon, whatever, fish, at pagkatapos, wala po akong kanin. Tapos sabi ng mga kasama ko, kaya mo yan? Wala kang kanin? Sabi ko, oo. Hindi nababother, hindi ako nababother na wala akong kanin. Hindi ko lang alam si Ate Sandra kung anong kanyang diet. Kasi nung una na, marami nagtatanong actually. Sabi, anong diet ni Ate Sandra? Sabi niya, ano sabi ni Ate Sandra? Drugs. Sabi niya, nagod ka kami hawa ng mind. Tawa na tuloy kami ng tawa. Sabi sa inyo, yung sir, pagka nakausap niyo Ate Sandra, hindi masyadong kasi ako, siniseryoso ko siya. Nung kausap ko siya, lagi ko siniseryoso. Ako ang nawawala sa hulog. Tapos pinagtatawanan na lang nila ako. Pag sila Ate G, sila Ate Love, pag sineryoso niya mga yan, ako po. Bandang huli, makikita mo ikaw na pinagtatawanan. Nahulog na ako sa gano'n. Yung pumunta sa bahay, ayun sa aso, ang sabi ng kapatid. Ano sabi ng kapatid? Kill! Sabi ng kapatid ni Ate Sandra, nung dumating na kami, lalo na ako, kill! Joke lang mo, mapalagbiro talaga sila. But anyways, so, mahirap kumain ng walang kanin, right? Pero pagka nasanay ka na, madaling lang eh. Kaya mo? Ito, malapit ka na mga na. Sabi niya sa akin, magda-diet daw siya the day before ng kanyang panganak. Matindi! Diba? Matindi ang kanyang pananampalataya. Diba? Matalino. Papahirapan ko sarili ko. But anyways, what I'm trying to say here, my point is, pagka nilagay mo sa isip ko, kaya ko to, hindi ako mabubuhay na walang salita ng Diyos. I have to read the Bible every day. I will do this before anything na gagawin ko. Because why? Because the Bible is your spiritual food. It's your spiritual food. Next, 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again, not of perishable seed. Hindi raw ito ay nasisirang buto, but of imperishable. Hindi nabubulok, hindi nasisira. Through the living and enduring Word of God. Ano rin yung salita ng Diyos? Binhi. Gusto mo magkaroon ng maraming pananampalataya? Gusto mo magkaroon ng maraming pananampalataya? Ang sabi ng Bible, yung faith daw natin, nagmumula yan by hearing and hearing the Word of God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kung mahina ang pananampalataya mo, kunin mo sa Edlapis, makinig ka, pumunta ka rin sa YouTube at pagkatapos, hanapin mo yung mga sermons natin dito, pumunta ka, hanapin mo yung sermon ni Joel Osteen or whatever, pero kailangan mo makarinig ng salita ng Diyos. Pag mahina ka, do not dwell on your life weaknesses. Pag ikaw ay may problema, do not dwell o dun sa mga problems. Pag nag-dwell ka rin sa mga problema na yon, lumalaki yung problema. Pag nag-dwell ka sa salita ng Diyos, lumalaki ang Diyos lalo na nakikilala mo. Palapakan po natin ang Panginoon. Next, 5. James 1:22-25. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not want or does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But a man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? Yung narinig mo salita pagka Sunday, yung nabasa mo pag uwi mo sa bahay, live it. Knowing is one thing, living is another thing. Yung alam mo, yung salita ng Diyos, isang bagay yun. Pero yung sa pamuhay mong salita ng Diyos, iba pang bagay yun. We have to live the Word of God. Finally, ito magtindi. Sword.
Meron ako ikikwento sa inyo mamaya patungkol sa sword na ito. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of the Lord is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya mapansin mo, pagka dumating sa salita ng Diyos at very powerful, wala. Yung conviction ng banal na Espiritu, sobrang lakas. Minsan hindi ka makatulog. Ayaw ng Diyos yung ginawa mo. Talagang kinoconvict ka ng banal na Espiritu. Nangopya ka kanina. Biglang naalala, cry, Lord, please forgive me. Bakit? Kasi ayaw ng Lord yun. The conviction is there. Nung dumating po sa pagkakataon ng spiritual life ko, ay yung mga sama-samang espiritu, dumating pa rin sa point ng may mga na-encounter kami ng evil spirits. Hindi ko alam kung maniniwala kayo rito, pero ako na po nakaranas eh. Pero isa dati dito sa Bukawi, pinatawag kami at pagkatapos inaalihan siya ng masamang espiritu. Alright? So nung nandun kami, nagwawala yung babae. Nagwawala siya. Di ko alam, kalimutan ko lang kung sino kasama ko. Nagwawala yung babae at pagkatapos, alam mo, may natutunan lang kami noon sa isang seminar or something na the Lord actually helps with the angels. Grabe, no? With the angels. Anghel. So, ang ginawa ko lang, ganito. Nung nagwawala yung babae, kasi dati, pag kami nagwawala, hinahawakan mo yun. Nagbubulo kayo. Seriously, meron niya sa bundukan, 5 tao na ang humawak, pare. Wala, para lang tinatabon po yung mga tao na yun sa sobrang lakas. Itinali. Para lang sinulit yung pinantali niya sa kanya. Uminom ng tubig, 2 litro ng tubig, ininom. Bali, wala. Hindi Eto, natuto na kami. At pagkatapos, habang siya nagwawala, ang likutunang pa, ito lang po yung sinabi ko, Angel of the Lord, help me in the name of Jesus. Itali mo yung kanyang paa. Yung paa talaga, na literal. At pagkatapos, nakita ko lang po, yung paa po niya, unti-unti nagdidikit, at pagkatapos nagano'n po siya. Hindi po siya makakilos sa kanyang paa. Pero yung kamay, galaw ng galaw. I was so amazed. Wow! Sabi ko, magic. It was a magic. Sabi ko, Lord, hindi ko po nakikita ito, pero nakikita ngayon, ang literal na mata ko, hindi ko alam kung sino nagtatali sa kanila, basta alam ko, Panginoon, tinutulungan mo ko. At pagkatapos po yung kamay na malikot, kasi ganyan po mga nasa pian eh. Ang likod, at pagkatapos nung malikot, sabi ko, Angel of the Lord, in the name of Jesus, itali mo yung kanyang kamay. At pagkatapos, yung kanyang kamay na magkaganyan, talaga nakita mo nag-struggle. Pagkatapos mamaya-maya, gumaganyan siya. Pagkatapos nakaganon na siya. Ako po mismo, ako na nagpapalayas hindi ako makapaniwala. Di makapaniwala. Hindi po ako makapaniwala. Yung mukha po ayaw tumingin. Tandaan po ninyo, ang masamang espiritu, hindi yan makakatingin direkta sa mga anak ng Diyos. Tingnan mo niya yung katabi niya. Sabi ko sa kanya, Angel of the Lord, iharap po sa akin yung mukha. Ganun mo yung mukha niya. Ayaw niya ako tumingin. Ganyan talagang pinipigilan, pagkatapos pero meron, hanggang makaharap po sa akin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabihin mo, Jesus is Lord. Wala. Jesus. Nasasabi yung Jesus. Pero pag sasabihin na, is Lord. Ayaw na. Ayaw. Ang dugo ni Jesus, ayaw na ayaw nila. See the power of the living word? See the power of the living word? Even the gates of hell will not prevail against your problems. Napalayas po yan dahil sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Bible, listen up, kung nabigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya kayang ibigay
ang mga pangangailangan ninyo. Nasabi ng Panginoon. Hindi niya kayang ayusin yung problema. Nabigay na nga yung pinakamahalaga eh. Ano pang hinahanap mong ebidensya, kapatid? Na kaya ng Diyos na ayusin ang buhay mo. Bigyan ka niya ng magandang kinabukasan. I-provide ng Lord ang mga pangangailangan mo. I think, ang problema wala na sa Diyos. Ang problema, mahina yung pananampalataya natin. Manampalataya tayo sa Diyos that there is nothing impossible with Him and He will do what He said. Shall we pray? Help us to increase our faith, Father. As I preach your word, I let loose your Holy Spirit, Father, upon this place. Spirit of the Lord, move. Increase our faith. Diligan po ninyo, O Diyos, ang salita na naitanim sa umagang ito. In Jesus' name, and increase our faith. Sabi rin ng Bible, ingatan namin yung salita na naitanim. Huwag nating hayaan na matuka ng kaaway. Because the devil will do everything, para bunutin yung seed na yan. Paglabas nyo pa lang dito, pag uwi nyo sa bahay, the devil will do everything para mamatay yung seed. But do not allow the evil ones to do that. Dear Heavenly Father, we believe in your power. You are omnipotent. You are all-powerful. Help us trust in you, God. Help us to have faith in you. Lord, may mga tao po rito na struggle. Pray, Father, that you will comfort them, O God. Mga problema po namin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Mga alalahanin po namin, O Diyos. Yung mga nasa ibang bansa, Panginoon, patuloy niyo po silang yakapin, O Diyos. Mga kapatid po namin nasa ibang bansa, ang marahil ngayong oras na ito, O Diyos, ay dumadaan sa mga pagsubok, Panginoong Diyos. Kayo po ang sumama, Panginoon, sa kanila. Sa mga kapatid na narito, O Diyos, turuan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng Jesus. Amen.